Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin, kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Kumusta ka na, Papa? Ikaw ang dapat kong kumustahin. Ikaw ang may sakit, Papa. Hindi ako. Mahina pa rin bang katawan mo ganyan? Mahina pa rin ako, pero nasa ustong pag-iisip. Paano mo nagawa yan, Brando? At bakit? Bakit? Ang pagsalim mo sa isang sindikato na ngayon ay pinamumuluan mo na. Papa, mahirap bang intindihin yan? Kailangan po bang ipaliwanag ko sa inyo yan? Kung hindi ko yung ginawa, ako pa rin ang Brando na yun na walang pinatungo ng buhay. Walang direksyon ng buhay. Mas gugustuhin ko ba sigurong walang direksyon ng buhay mo kaysa naman ganito? Isa kang leader ng sindikato. Papa, relax lang. Aatakihin ka na naman yan sa puso eh. Mas gugustuhin ko pa sigurong mamatay na lang ako kaysa makita kang pinamumunuan mo isang sindikato na kalaban ng gobyerno. Pasensya na, Papa. Ikaw lamang sigurong naglilingkod ng tapat sa gobyerno, hindi ako. Paano mo nga nagawa ito? Isa kang congressman na gumagawa ng batas. Kung hindi ito ginawa, Papa, nasaan ako ngayon? Mabuti nga itong ginawa ko eh. At isa akong leader ng mga sindikato. At hindi ko lamang gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot na yan. At ano ang balik sa'yo niyan?
Mas gusto mo pang mangyari yung maraming masirang buhay kaysa magligtas ng buhay ng tao. Papa, sa akala mo ba ako lamang ang opisyal ng gobyerno na gumagawa ng tama? Marami, Papa. Ha? Marami kami. Para sabihin ko sa'yo, maraming opisyal ng gobyerno ang sangkot sa sindikato sa pinagbabawal ng gamot na yan. Bakit? Sa akala mo ba, malilinis ang mga taong nasa posisyon ng gobyerno ngayon? Maraming tiwaling opisyal ng gobyerno, Papa. Hindi lamang ako. Kaya huwag niyong sabihin yan at huwag niyo akong tanungin kung bakit ko nagawa ito. Brando. At seryoso ako, Papa. Kung hindi ako kikilos, o hindi ka kikilos para sa akin, kung hindi mo tatanggalin sa departamento mo ang polis na yun, Nathan, ako mismo gagawa ng paraan. At tinitiyak ko sa iyo, ba hindi mo magugustuhan ang gagawin ko? Anong ibig mong sabihin? Gagawin ko lahat ng paraan. Mawala lamang sa landas ko ang Nathan Mendez na yun. Papatayin ko siya! Akala ko ba ako lang ang matakaw sa mangga? Pati pala ikaw. Gustong-gusto ko kasi ang ganitong klaseng mangga eh. Apple mango. Masarap. O paano? Iiwanan na kita ulit. At mag-duty na ako. Salamat sa oras mo ha. At sa agency mo na to. Oo, tumambay ka lang dito. Kung wala kang ibang mapagtatambayan. Basta lang ba, may dala kang mangga eh. Oo ba? Maalala ko pala. Kumusta ng Kuya Brando mo? Siya pala ang congressman natin ngayon ha. Oo. At may kasalanan ka doon. Kaya huwag kang magpapakita sa kanya. Ha? Joke! Siya na nga ang congressman natin. Kaya dapat na magpakitang gilas ka sa kanya. Malay mo, mapapadalay ang promosyon mo. Promotion? Yan ang inis ng tatay mo sa akin. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Siya nga pala. Alis na ako at pag-duty pa ako ng alas 5. Ito naman, mag-aalas 4 pa lang eh. Mag-alas 4 pa nga lang, pero sasakay pa naman ako eh. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, dadamihan ko ng dadalhin kong apple mango sa susunod na pagpunta ko dito. Talaga? Baka sabi-sabi mo lang yan ah. Bakit? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Paano? Aalis na ako para hindi na ako malate. Talaga nga palang utak ng sindikato itong si Brando. Pero nung gagawin ko, anak ko siya, hindi ka sa pwedeng babayan na gano'n-gano'n na lang. Kawawa naman si Nathan. At ang pamilya nito na masasaktan at magugulila kung may papatay ni Brando si Nathan. Kahit hindi ko gusto ng ginagawa ng aking anak minsan. Kahit papano ay may respeto pa rin ako sa mga taong nagagawa niya ng kasalanan. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nilalabas ang sikreto ng aking anak. Napakabait na tao nitong si Nathan. At hindi maatim ng bundi kung ipapatay siya ni Brando. Bakit ganito ang kinalabasan ni Brando? Naging mabuti naman akong ama para sa kanya, pero bakit siya nagkagalito? Para siyang kriminal na pumapatay ng tao na parang wala. Paano ko siya kukontrolin?
So, Nathan, paano ko siya protektahan ngayon? Inamin na sa akin ng Brando na may private army pala siya. Anong gagawin ko? Mahal ko ang aking anak pero inosente si Nathan. Kailangan makaisip ako ng paraan kung paano ko maililigtas si Nathan sa kamay ni Brando. Narito pa rin pa kayo sa bahay. Umuwi lamang ko para magpahinga. Mabuti at umuwi ka na dito sa bahay. Teka, kumain ka na ba? Tapos na. Siya nga pala, Papa. Kumusta yung pinagagawa ko sa iyo? Napag-isipan mo na ba ang pinagagawa ko? Tanggalin mo na sa serbisyo ang pulis na yun. Anak, hindi ko naman pwedeng basta-basta na lamang tatanggalin sa serbisyo ang isang pulis na tulad ni Nathan. Wala akong pinagbabasyan para siya tanggalin sa serbisyo. Okay, kung hindi mo siya kayang tanggalin, ako nang kikilos. Anong ibig mong sabihin? Ako lang bahala. Ipapapatay ko ang pulis na yun. Anak, magdahan-dahan ka naman. Hindi mariresolba ang isang problema sa pabigla-biglang desisyon. Sandali, matanong nga kita. Ano yung itatanong mo, Papa? Ano? Umalis na ba si Nathan? Oo. Bakit kasi ayaw mong magpakita sa kanya? Kamuntik ka pa ngang makita eh. Oo nga eh. Bakit kasi pinapunta mo siya sa kusina? May dala kasi siyang mangga at sinabing babalatan. Mabuti nga naalala ko kaagad na pinagtataguan mo eh. Teka, bakit nga ba pinagtataguan mo si Nathan? May ginagawa bang mali sa kanya? At bakit nga pala kayo naghiwalay? Magkwento ka naman oh. Oo, magkakwento ako. Pero wag muna sa araw na to. Dahil pupuntahan ko si Congresswoman Sophia. Ay, oo nga pala no. Kumusta palang pag-uusap ninyo? Mabait ba siya? Oo, super bait. Papaano? Sa susunod na araw tayo magkukwentuhan ulit ha. Papasok pa kasi ako eh. Ikaw naman kasi. Ako ang nirefer mo sa kanya. Heto tuloy, wala kang kakwentuhan. Oo nga eh. Di bale, mabuti na rin si Congresswoman ka na-assign. At least babae siya. At hindi lalaki. Yun ang alam mo. Sagutin mo ako, Brando. Bakit ba ang init-init ng dugo mo kay Nathan? Teka nga muna, Papa. Bakit mo ba kinakampihan ang gagong pulis na yon? Hindi sa kinakampihan ko siya. May ibang nakakakita na tinutukan mo siya ng baril. At ang mabuti ka mo hindi ka nila nakilala dahil malayo. Basta pa, alisin mo na lamang sa serbisyo ang pulis na yun. Kung ayaw mong ako mismo
ang magpapatumba sa kanya. Ano ba talagang kasalanan sa iyo ni Nathan Mendez? Bakit ganyan na lamang ang galit mo sa kanya? Paikot-ikot na lang tayo, Papa eh. Nakita naman ninyo ang ginawa niya. Pumasok siya sa gymnast building ko. Bigla na naman akong sinugol. At nang hindi makalaman sa bodyguard ko, tumawag ng backup. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi sa iyo ng totoo. Siya o ikaw. Basta pa ba, naalibadbaran ako sa kanya. Pero wiso siya sa buhay ko, sa negosyo ko. Kaya gusto ko siyang mawala sa buhay ko. Gusto ko siyang patayin. Paano naging permiso sa iyo sa Nathan eh? Ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho at isa pa. Kung napiperwisyo ka kay Nathan, bakit naman buhay niya hagad ang gusto mong utangin? Nayayabangan ako sa kanya, Papa. Kahit na napakasimpleng dahilan ng mga yan para papatayin mo ang isang tao. Para sa akin, hindi simpleng perwisyo ang ginagawa niya. Kailangan mawala siya sa landas ko. Hindi ako magkapapayag ng isang congressman na katulad ko ay isa lamang pulis na pipitsugin ang kukontra sa mga gusto ko. Hindi, Papa. Kamusta? Kailan isasagawa ang pagpatay sa sinasabi mong pipitsuging pulis? Siguro matagal na isang linggo, Tita. Mabuti kung ganon. Dahil kung ganyan na napiperwisyo ka na ng husto, dapat nang dispatsahin. Siya nga pala. May meeting ang mga prominenteng mga negosyante. Ikaw na muna ang dumalo, ha? Gusto kong makilala ka ng mga kaibigan ko sa alta syudad. Kilala niya man ako. Sino ba naman ang hindi nakakikilala sa akin? Congressman ako, Tita. Higit pa sa pagkakakilala nila sa iyo bilang congressman ang gusto kong mangyari, Brando. Ano? At bakit? Huwag ka nang magtanong. Sumunod ka na lang sa akin. Pero, Tita, baka nakakalimutan mo na congressman ako. Huwag mong ipagyabang ang pagiging congressman mo. Dahil kung wala ka din. Oo nga po eh. Hindi nga po alam sa agency na lihim ang pagiging bodyguard ko. Oo. Hindi ko na sinabi sa kanila para wala nang marami pang tanong. Total, ang gusto ko lang naman ay maprotektahan si Nathan mula sa mga masasamang loob na maaaring magtangka ng masama sa kanya. Dahil nga sa unin na kanyang trabaho ay marami siyang masasagasaan. Naiintindihan ko po at umasa po kayo na dobleng pag-iingat ang gagawin ko para hindi makahalata ang sino man na bodyguard ako ni Nathan. Lalong-lalo na si Nathan, hinding-hindi niya malalaman, Ma'am. Salamat naman. At nagpasya pa rin si Mabel na bumalik dito.
Akala ko, hindi na siya tutuloy. Siya na siguro yan. Hayon, may patong ng isang kasambahan. Sino kaya ang dumating? Binuksan na ng isang kasambahay ang gate. Oh, si Mabel nga. Teka, heto na pala ang mga listahan na dapat ay gagawin niya. Ma'am, Oh, Mabel! good morning po. Good morning din. Oh, nakapag-isip-isip ko na ba? Gusto mo talagang maging bodyguard? Opo, ma'am. Pasensya na ho kayo, ah. Medyo nagulat ako nang malaman kong kay Nathan pala ako magiging bodyguard. Naiintindihan kita. Teka, mabuti at dumating ka na. Marami tayong pag-uusapan sa araw na ito. Maliwanag na ba ang magiging trabaho mo kay Nathan, babe? Oo, ma'am. Magsusot ako lagi ng panglalaking kasuotan. Magsusombrero at magsusuot ng sunglass na kulay itim. Hindi ako lalapit kay Nathan. Lalayo ako kung halimbawang medyo makalata sa presensya ko, ma'am. Tama. At halimbawang magkita kayo, harapin mo siya. Huwag kang umiwas para hindi siya makahalata. Pero huwag mong sasabihin sa kanya na lihim ang pagiging bodyguard mo sa kanya. At agad kang tumawag ng reinforcement kung makikita mong hindi kakayanin ni Nathan ang mga kalaban niya. Opo, ma'am. Oh, Papa, hindi natin alam kung gaano kagaling sa labanan niya mga sinasabi mong notorious kriminal. Anong ibig mong sabihin? Notorious kriminal nga ang mga kainkwentro ng mga pulis mo, pero hindi natin talaga alam kung gaano sila kagaling sa labanan. Kung pulis ang kaharap. Kung ano kaya kung sa halip na isabak mo sa unahan, naglabanan niya mga pulis na yan, lalong-lalo na si Nathan. Ipatira mo na lang sa mga kapwa niya pulis. Ha? O hindi ba? Para kasi wala akong tiwala dun sa mga sinasabi mong notorious criminal. Pero mas may tiwala ako sa mga pulis mo dahil pinag-aralan talaga nila ang bumaril ng kalaban. Kaya, palitan na lang natin ang plano, Papa. Utusan mo na yung mga pulis mo. Natirahin nila si Nathan sa lalong madaling panahon. Mapatay kaya nila si Nathan. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora, mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas,
Bombo Radio Philippines.